o hindi na makauwi ng buhay sa ating mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko lalabas, pupunta ng paaralan, nasigurado ako na walang mangyayari sa kanya. Na ako lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo. Pakikipagdamay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila. At kailangan ipaabot natin ang ating moral support, kung di man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Maraming salamat, ma'am. Mahal ko din kayo. Unahin ko mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos kay Allah para sa araw na ito na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang susunod na pagpapasalamat ay siyempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil kung hindi dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers, mga organizers. Maraming salamat sa inyo. Lahat kayo mga kabayan. Lahat tayo di nakatanggap ng maleta. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo na magtipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami na hurt, nasasaktan kapag sinabi na
bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Priceless. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyo mga kababayan namin. Susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Kinita ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amuang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kamubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga na ibigay kaplingkod sa ating bayan. Pero ang lakas ng pamilya namin galing sa posisyon ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang merong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, Mayor, Governor. Sobrang dami ng merong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo
ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Daghang salamat kaninyong tanan. There you have it, ladies and gentlemen. The 15th Vice President of the Republic of the Philippines. Sir, salamat pa lang, sugod pa lang to. Ang kulang. Paano natin nalalaman yun? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo, na hindi tayo nasa-scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnenegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Laki ng tax. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang corruption. Sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, walang available o walang opportunity sa trabaho. Kaya nga 2 years experience. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa, nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer, dahil walang oportunidad na trabaho.
sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, mai-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot. Na maril, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay Sabi ni Jun, sa ating mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko lalabas, pupunta ng paaralan, nasigurado ako na walang mangyayari sa kanya. Na ako lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo, sa Pilipinas, sinasabi natin mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta, totoo yan. Pero kung makikita din ninyo, sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living. Kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya nauubos pa rin yung pera natin. May trabaho man tayo, ubos siya sa pagkain. Ubos siya sa pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang? Di ba? Yung mga nakapagtrabaho sa abroad, ang simento ang bahay. Pero yung classmate ninyo na naiwan doon sa Pilipinas, na hindi lumabas, hindi nag-abroad, hindi nakipagsapalaran sa ibang bansa, lubog sa utang. dahil sa kawalan ng trabaho. Napakasimple ng gusto natin na makita sa ating bayan. Pero bakit kailangan umalis sa sariling bayan para lang maabot natin ang mga pangarap natin sa sarili natin at mga pangarap natin para sa pamilya natin? Marami, alam niyo ba, na marami ang kanilang tinitingnan ay mag-aral ako, makapagtapos ako, at mag-abroad ako. Parang naging normal na lang para sa mga Pilipino ang pangarap na abroad. Mahirap. Mali yun. Dahil dapat ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin ng oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayo umalis kung gusto natin. Hindi yung napipilitan tayo na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga Totoo po. mag-asawa
naging makasarili. Bahala na kayo sa buhay ninyo, basta ako, nakaangat na ako. Hindi ko alam. Hindi ako social worker, hindi ako sociologist. Hindi ko alam anong nangyari sa atin. At ang nangyari pa, kapag hindi ka sumama, sumabay, Kulong ka. Yes! umayon Pangayon! sa kanila, ay ikaw ang mali at ikukulong ka. Bulag-bulagan. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin. Alam naman natin pwede. Dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero, hindi natin nakikita dahil naging makasarili ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Kulong na niya lahat. Kaya siya sa kulong. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Isa pa na laging nangyayari sa atin. Taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, Kasi ninakaw na yung budget. at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Dahil sa corrupt. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu. Noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang bag kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Magpasa po tayo. Hindi po umansa kasi ito yung Kaya sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Ayan. Hold up. Mag-made na yun ngayon. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Idagdag mo ang illegal na droga, Yan ang gusto ko. nagkaroon na ng mga crimes against person.
patayan, Nanakaw. kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters. Alaga ni Risa Bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na. Ang mga leader natin, nagkanya-kanya na ang mga Waya. Waya. Wala na Pilipinas. Crocodile farm na. Philippine crocodiles. Marami sa kanila, at alam niyo yan, Tama. marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. Ayan. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, France! France! Paris! sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakagaling para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Biglang nagkasakit. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon, ang sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan. Ay, for sure, Bibi Sara. Wala na. Walang tigil ang nakawan. Naiilang mga Hoy, ang Manila Pilipino. na higa. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero, ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo magpapatalo sa ilan na ang mahal nila ay ang sarili nilang balat. Mamatay din yung sila. Ang sarili nilang interes. Nagpapasalamat tayo lagi sa ating mga overseas Filipino workers. At sa Wala mga tayo, nga ang Pilipinas. Filipino migrants. Dahil alam naman natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Busog ang mga waya. Pounds. Mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan. Yun yung nagbibigay ng malaking buffer reserves sa atin. Kaya nga diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Napakalaki ng pagpapasalamat ng buong bansa sa inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. Hindi nagpapasalamat sa BBM. Oo nga. Hindi na pasalamat din At gusto namin malaman ninyong lahat na kami na nandoon sa Pilipinas, we truly appreciate your determination and hard work. Lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo, pamangkin ninyo
ninyo, nanay at tatay, mga magulang ninyo na sinusuportahan ninyo doon sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa inyong mga kapamilya at sa ating bayan. Mga kababayan, pangarap natin ang araw na pwede tayong umuwi sa Pilipinas. Retire sa Pilipinas. Pangarap natin ang araw na kapag sinabi natin dito ako magtatrabaho dahil okay naman ang sweldo. Dito, trabaho ng isang tao lang, ng dalawang tao lang, kundi trabaho ito ng isang sambayanan. Kailangan natin magtulong-tulong para na maibalik natin sa ating bayan ang tapang at Malasakit! tapang at malasakit na nakikita natin sa puso ng mga Pilipino na nawala. Hindi natin alam kung bakit, pero dapat alalahanin natin na ang bayan natin ay para sa ating mga anak. Dahil ano ba ang edad nating lahat na nandito ngayon? 16, 70. Ilang taon na lang ang naiiwan sa atin? 20 years, 25 years. Pero ilang taon ang naiiwan para sa ating mga anak? 50, 70 years. Ibig sabihin, dapat paniguraduhin natin na 70 years from now, mas maganda, maayos, malakas, doon ay kalambuan, doon ay kalinaw ang atuang nasod para sa ating mga anak. Ayaw natin na 70 years from now, ang ating mga anak ay tulad ng ating mga overseas Filipinos ngayon. 16 hours nagtatrabaho. 24 hours. Para lang masuportahan ang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Hindi siya trabaho ng isang tao lang. Trabaho natin yan para sa ating mga anak, mga apo. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Shukran. And for all of us with your questions this afternoon. Bagal magpipicture na. Once again, thank you very much, Your Excellency, for your inspiring message and for honoring us with your questions
this afternoon. We shall now proceed with our photo opportunity and talent show. There's one thing we'd like to request from all of you. Can we expect you all, okay, to follow the instructions? Okay lang ba? Okay, uulitin po namin para po mabilis ang daloy ng ating pong photo opportunity. Marshals, please, okay, get ready. Huwag po kayong mag-alala dahil kayo po lahat ay may pagkakataon makapagsalubong kay VP Inday Sara. Kung gusto nyo mabilisan, sundin po natin ang instructions po na manggagaling sa ating pong organizer. Okay, yes. Richard. Okay, Sir Richard, please facilitate. Please stand down. Backward. Request everyone Backward. to remain Backward. orderly and follow Please the step backward. directions of Backward. marshals and Backward. volunteers to ensure all delegations are attending smoothly. Let us use this opportunity not only to capture memorable moments, but also to strengthen the friendships and partnerships that unite our Filipino community. And ladies and gentlemen, this is going to be the start of the photo opportunity with our beloved Vice President and of course the future President of the Republic of Philippines. Okay, kalma po, kalma, dali lang. Dali lang. Okay, dali lang. Okay, makinig. Marshals, dali lang. Can I? Dali lang ha. Can I speak? Excuse me. Can I speak? Yes. Kasi hindi po tayo magkakaintindihan while I'm talking, you're talking as well. Please listen to me para orderly po ang ating photo opportunity. We will not start unless you calm down. Alright? Please, thank you very much. Ganito po ang ating gagawin. There will be two lines, okay? One, excuse me. We are going to create two lines. One line dito sa right hand side. One line sa left hand side. Yes. Tapos, Okay, dali lang. umpisahan natin yung picture taking, pwede? Yes. Okay, I'd like to request two lines po. Saan mga marshals? Paano kapag umpisa na tayo? Ang linya magkabilang kilig na ganyan. Okay, sige. Oh, paano eh? Wala, hindi mag-uumpisa ang ating opportunity kung hindi mo natin susunod. Okay, wala. Sunod po tayo, okay? Dali lang ang sunod. Nandito po ang isang linya, isa doon. Ang linya, pag ano? Alright, that's clear. Doon ka makipag-usap sa akin. Okay, sige. Sana. Meron ng plano kanina eh. Yes. Yes, guys! Okay, we have security
I'm really sorry. We have to push back. Okay? We have to push back. Hindi tayo makakapag-umpisa. Cooperation lang po, please. Okay, we're gonna start now. Okay, ganito. Ayos na pila! Halika na una! Eh, ayusin natin dito! Ayun na! Sila mauna! Ayun, pila na kayo dyan. Sa kante ang gitna. Atras! Atras! Ayun ang pila. Bakit ganun na naman kayo? Ano ba? Selfie is allowed. Meron tayong nag-take ng photo, okay? Walang selfie, walang aakbay, walang hahalik, okay? Bigay ang camera, somebody will take that photo for you, okay? Let's start. Pila na lang po tayo dito Pila para dito! mapuntisa na. Dito! Dito! Sa kabilang dulo! Alright, go. Thank you. Next. Next, please. Sorry. Ano, Bier? Ito tayo, nanay. Kasi, mauna ka. Next one! Isang photo lang po. Yung tapos na! Kahit lang sa akin, eh. Okay? Iwasan po natin humawak. Sundin po natin ang protocol, please. Thank you, go. Ano si ano, Bier? Nay, come over here. Kasi nahilo na yan. Oo lang siya. Sino ko kuha ng picture? Di ba ako? Aray ko. Walang selfie. Marshall. Walang selfie. Sinanay. Isa sa tulang Please.
bagong cellphone kanina. Ah, mama! Walang selfie. Mabilisan lang. Walang signature. Napaka-sense natin! Ito ba na mabilis ng Pilipinas? What are you doing? Oh my God! Oh my God! O diba, huwag ng pag-aantay natin! Huwag mo yung pag-aantay nyo! Dapat pa-letter L pag ganun pa. Okay ng gitna. Hindi na Ay, pagkalam niya! Uy! Hahagpagta mo yung susunod na! Sana ang viewing! sabihin nila, ito kasi punta sa gilid. Paningin yung bata. Yan na naman po, pakiusap niyo na po. Susunod na magiging presidente na Pilipinas! Ang sino ang susunod na presidente ng Pilipinas? Sara Duterte! Kaya baka pwede niyo na po doon isipin. Duterte! 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 Oo nga ate, baka pwede pagbigyan niyo yung mga ganong linya. Oo nga yung mga bata. Baka pwede niyo. Wala pila, don. Baka po pwede pagbigyan yung mga ganong linya. Okay lang, nalaman sila mag-ina. Sir, kung ano. Hindi, ma'am, kasi kung yun lang po yung pila, dapat tigitigisan ganun po sana. Isang linya po yung baka, oo nga po, isang linya yun. Baka pwede isa-isang tanggal po dito. Kasi hindi po makakapila rin yun. Oo nga ma'am. Yes ma'am, oo nga po. Ma'am, okay na po pakinggan nyo. Kasi yung iba po dito, baka pwede po kumuha ng isang linya to, isang linya. Hindi lang po yung puro doon. Kasi nakapila na po dito iba ho. Yun lang naman po pa, i-consider nyo lang po. Consider nyo lang po. Opo, yun nga po. Oo. Kuha po kayo isa. Yes ma'am. Ma'am, baka pwede po consider. Kasi sabi lang opo, hindi lang naman po. Kasi kung hindi sila Yes, ma'am. wala, hindi sila. Kailangan niya Simula pa lang. May iwanan po yung sa gitna. May iwanan po yung sa... Ay, sino gumagalaw? Kung minsan, gawin niyo ang tatlong pila. Isa-isa. Mabawasan po dito. Ang hirap sa daming tao. Nakaulan na, nakatingin sila, nakatawag na yung ano dun. Consider nyo lang naman ma'am kasi yung... Dito po yung pila. Hinaharap po nila dito sa harapan. Dito po sa pasok ano. Sa babapicture. Kesa isang... Hinaharap po dito.
Standard nga po dito sir, baka pwede nyo po i-consider. Meron kumuha doon, may kukuha rito na pila. Kasi hindi po kami makakagalaw, hindi na po kami makakagalaw. Oo nga. Baka pwede nyo po. Paano makakagalaw dito sa harapan? Dapat kasi binuksan ko muna sa una dito. Hindi nga ka makagalaw nga dito. Ang kindly consider lang ma'am. Bakit kasi paano makakagalaw? Kasi hindi na kami makagalaw dito. Dapat namin yung Yes ma'am. kasi hindi makagalaw yung andito kanina. Kasi paano paano? Hindi ka nga makakita. Ayun na nga, pero ibig sabihin, ang tao na ito na nakastock, hindi na makaalis, na-stock na nga, hindi ka nga makaano. Relieve the pressure here. Yes po, kasi Kasi hindi naman tayo makakita doon. Magiging tayo doon. kung nasa harap, suggestion lang po namin, dapat nasa harap, magbigyan na. Oo nga, hindi kami makaikot eh. Hindi na kami makaikot. Yun nga po, baka po sakali consider Para mabilis ang pressure, Relieve kayo. Bagay yan. kanina pa po kami. Sa mga magpapapicture, yung mga gamit nyo, may mga mag-a-assist, so pwede nyo sa kanila para mabilis. Excellent. Right, thank you. Sa mga susunod na mag-picture, pwede kayo mag-picture ng mabilis. Please go ahead kung pwede sa mga susunod na mag-picture para meron po kayong sa sequence. Kuya. Lagay natin sa side. Doon mo sa kabila, oh. Doon mo sa kabila. Thank you for your cooperation. Exit left and right. Don't turn back. Kinasal ko ma'am para public. Bigyan mo yung camera mo po. Just a reminder, mga susunod na Pero cameras, make sure they're Tandaan po natin, magbibisita ko si Vice President ay President Duterte. Magkatapos po tayo, okay? Konting ano lang, pasensya. Marshals, pwede ka ba pakiayos na yung sa mga susunod na pila para may left and right picture yung mga pila para ang marami mga supporters, pinalo po tayo sa pagpapagpapay ng line. Dami tayo magkakaroon ng chance. Keep going sa mga Nanay, pasok ka na, Nay! Pasok ka na! Hinihingi rin po namin sa inyo na isama niyo po sa inyong mga panalangin ang
maagarang pag-uwi ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pakisama po sa inyong panalangin. Sana Yung temperature ng nanay. Pakikuha po. Isama niyo po siya sa inyong panalangin. Salamat po. Please note, no request to photograph. Yes. At yung medyo meron kong problema sa mobility, dito natin pagaanin. Ha? Yung may mga problema po sa mobility, dito po sa kabilang bahay. Dito po, sila po yung aalala yung sa inyo. Dito sa gilid, yung may mga problema sa mobility, at yung may mga sorry to say this, yung may mga kapansanan na gusto po ako yung nakapagpapit na dito dahil dito po tayo, ha? Yes, thank you. Ay, malakas po talaga yung temptation para touch you there, please. Iwasan po natin. Ibisita po ating Vice President ulit, Ama. Huwag mo kaya dalhin yung mga white rooms doon. Yes? Please prepare your camera para ready na pa po sa tila. Thank you. Okay po kayo dito? Just a reminder, once you take a picture, please take it. Simula pa lang po ito, marami pa po tayong mga gathering na mangyayari. Sa pagsuporta sa ating mahal na Presidente. Inaasahan po namin ang inyong suporta ng inyong para sa ating mahal na Presidente. Diretso po dito po. Hindi magpa-picture baka tanpay kaya mga tao sa kanan niya. May nabuto na kumapalagan sa harap. Tapos na po, tapos na. Dito po. Pakilala na po yung Thank you. Dito po, dito po. Exit left, right. Thank you. Thank you very much for the cooperation. Para dito sa ating lahat. Salamat. Yung mga susunod po ng picture, huwag masyadong lumapit para may space po yung picture. Give the space to the picture. Guys, dito, diretso dito po, diretso dito. Just for your information, sasabay po dalawa. Orders, please po, maintain order. Magtagsa na lang po kayo kung nawala si husband or si wife. Oh, dito na natin. Yung mga porno hindi po makiayos para pag kayo na next, magpapalay na makiayos, napatayos na lahat. Makiayos na kayo buhok, makiayos na yung mga ngipin. Sige ka, diretso na. Kayo, magkakit kayo yung mas mga sinumpara. Mag-respect na kayo, please. Prepare everything. Make sure every second is full. Yes? Dai. Dali, dali ba? Hindi lang kuha. Oo, kubala. Thank you for your cooperation. Please, for the next, everything
pakiayos lahat. Para pag nasisi dito, maayos lahat. Naka-video. Photo. Guys, grabe naman ah. Camera. Dapat makinig lang lang tayo para Please magkanina. prepare your Hindi pwede lang ano, diretso na lang. Picture na po kami kanina, hindi na namin kailangan ng picture. Rules po ninyo sumusunod namin. Sumunod tayo sa rules, please. Na po kami dito. Kung nakapila kayo sa baba, kanina pa kayo. Alright. Sabi ko sa inyo. Grabe, lahat ng lahat ng Let's go na bilisan. Relax lang kayo, relax. Kami nga, nabugbog doon eh, papasok eh. Grabe na. Oo, grabe ang stampede. Ano mga tao talaga. Kasi talagang gumanon sila Ako yung nasa kaunahan, ako yung sinubog. Ay, no touching po please. Alam namin na gustong-gusto niyo po pero para ka-please, para lang pa rin Vice President. Kailangan, kalma ka Para di po siya mag-uwi ng mga fight sa London. never nangyari sa dahil. Kasi may barrier kasi. Ano kasi yung At kung pwede, sila say hi. Ang nakapagpapako at nakapalabaw. Guys, parang luwag-luwagan na naman ito siguro kasi lalong sumisikip po. Ano sinasabi ko kanina? Luwagan ng konti kasi Please, yung mga may kasamang mga elderly, paki-assist sila para ready na yung camera nila. guys! Bukid ako kasulti kanina ni Marshall, please! Kalahati.